Mga ka-confess, bago natin simulan ng wild at nakakapanabik na kwento ngayong araw, nais ko muna kayong imbitahan na mag-subscribe sa YouTube channel ng Tagalog Wild Confession. Dito, hatid namin ang maiinit, mabibigat at makabuluhang mga kwentong siguradong tatama sa damdamin. Paalala lang po, ang lahat ng kwentong maririnig ninyo ay pawang katang-isip lamang at ginawa para magbigay aliw at aral. Anumang pagkakatulad sa tunay na tao o pangyayari ay hindi sinasadya. At ngayon, mga ka-confess, ihanda nyo na ang sarili ninyo dahil isa na namang nakakaintriga at kapanapanabik na Tagalog Wild Confession ang inyong mapapakinggan. Simulan na natin. Mainit ang singaw ng kalsada sa Mandaluyong. Iyong tipong kahit bagong ligo ka, paglabas mo pa lang ng pinto, pakiramdam mo ay nanunuyo na agad ang balat mo. Dito ako lumaki, sa pagitan ng matatayog na condominium sa Greenfield at ng mga masisikip na eskinita sa Plainview. Isang lugar na punong-puno ng pagkakasalungat. Parang ako. Ako si Caspian. Isang pangalang ibinigay sa akin ng aking ina na mahilig sa mga banyagang nobela sa pag-asang magiging prinsipe ang buhay ko. Pero sa mundong ito, Ate J, ang mga prinsipe ay madalas na may suot na maskara. Nagsimula ang lahat sa isang simpleng pagtitig sa salamin. Isang umaga, habang nag-aahit ako bago pumasok sa trabaho sa isang malaking auditing firm sa Ortigas, bigla akong napatigil. Nakita ko ang sarili ko. Ang malinis na gupit, ang plansyadong puting polo, ang matalinong tingin. Iyon ang Caspian A, ang huwarang anak, ang masipag na empleyado, ang lalaking inaasahan ng lahat na magtatagumpay. Ngunit sa likod ng mga matang yon, may isa pang anino. Isang bersyon ko na tanging ang dilim lang ng gabi ang nakakaalam. Noong bata pa ako, lagi akong sinasabihan ni tatay, Caspian, sa buhay, kailangan mong pumili ng panig. Hindi pwedeng nasa gitna ka lang. Pero paano kung ang gitna ang tanging lugar kung saan mo nararamdamang buhay ka? Nagsimula ang kalahati ko noong kolehiyo. Sa umaga, ako ang vice-presidente ng student council. Sa gabi, palihim akong sumasama sa mga karera ng motor sa mga liblib na bahagi ng syudad. Doon, hindi ako si Caspian na kailangang maging perpekto. Doon, ako si Viper. Isang pangalang walang apelyido, walang reputasyong kailangang protektahan, at walang inaasahang kabutihan. Habang tumatanda ako, lalong lumalalim ang bitak sa pagkatao ko. Ang hirap, Ate J. Para kang laging may dalawang script na kailangang kabisaduhin. Kapag kaharap ko ang mga kliyente ko sa Mandaluyong office, ang boses ko ay kalmado, profesional, at puno ng integridad. Pero kapag sumapit na ang 12:00 ng gabi at nagpalit na ako ng suot, mula sa leather shoes patungong kupas na bota, nagbabago pati ang tibok ng puso ko. Hindi sana magiging ganito kagulo kung hindi dahil kay Clarice. Si Clarice ang tipo ng babaeng tinitingala sa simbahan tuwing linggo. Mabait, mayumi at mahal na mahal ng pamilya ko. Siya ang babaeng dapat pakasalan ng isang Caspian A. At sa totoo lang, mahal ko siya. O baka ang mahal ko ay ang katahimikang ibinibigay niya sa akin. Sa piling niya, pakiramdam ko ay maaari akong maging matino. Pero isang gabi, habang nasa isang tagong bar ako sa Mandaluyong, suot ang aking Viper persona, nakita ko siya. Hindi si Clarice, kundi ang isang babaeng kabaligtaran niya, si Maya. Si Maya ay gulo. Siya ay usok, alak at panganib. At ang masakit na katotohanan, nakilala niya ako hindi bilang ang kagalang-galang na auditor, kundi bilang ang lalaking walang kinatatakutan sa dilim. Dito ka ba lagi? Tanong ni Maya habang inaabutan ako ng baso ng alak. Ang kanyang mga mata ay parang nanunuri. Tila ba nakikita niya ang bitak sa aking mukha? Minsan lang. Pagsisinungaling ko, isang kasinungalingang bahagi na ng araw-araw kong paghinga. Habang lumilipas ang mga buwan, naging mas mahirap panatilihin ang pader sa pagitan ng dalawang buhay ko. Isang gabi, matapos ang isang wild na gabi,
kasama ang grupo ni Viper, umuwi akong may amoy ng sigarilyo at alak sa aking balat. Pagpasok ko sa bahay namin sa Mandaluyong, nakita ko ang aking ina na naghihintay sa sala. Hawak niya ang isang litrato ko noong bata pa ako. Caspian, anak, bakit tila pagod na pagod ka nitong mga nakaraang araw? Tanong niya na may halong pag-aalala. Sabi ni Clarice, hindi mo raw sinasagot ang mga tawag niya. Tumitig ako sa kanya. Gusto kong sumigaw. Gusto kong sabihing, Ma, ang anak mong si Caspian ay pagod na sa pagpapanggap, habang ang anak mong si Viper ay nalulunod na sa sarili niyang gulo. Pero ang tanging lumabas sa bibig ko ay, marami lang pong trabaho sa opisina, Ma. Pasensya na. Umakyat ako sa kwarto at muling humarap sa salamin. Doon, nakita ko silang dalawa. Ang isa ay umiiyak sa pagod at ang isa ay nakangisi sa panganib. Ate Jay, dito nagsisimula ang totoong takot. Paano kung isang araw magsalubong ang dalawang landas na ito? Paano kung sa harap ng salamin, hindi ko na makilala kung sino ang totoo at kung sino ang anino? Naging routine ang panlilinlang, pero habang tumatagal, ang bawat pagsisinungaling ay parang pagpukpok ng maso sa isang manipis na salamin. Isang hapon sa Mandaluyong, habang kasama ko si Clarice sa isang mall malapit sa Shaw Boulevard, naramdaman ko ang unang malakas na pintig ng kaba. Hawak-hawak ko ang kamay niya, nakikinig sa mga plano niya para sa aming anibersaryo nang biglang mag-vibrate ang cellphone ko sa bulsa. Isang message mula kay Maya. Nasaan ka na, Viper? Kanina pa naghihintay ang tropa sa likod ng lumang warehouse. May laro tayo ngayon. Hindi ko na malayang napahigpit ang hawak ko sa kamay ni Clarice. Caspian, ayos ka lang ba? Ang lamig ng kamay mo. Tanong ni Clarice. Ang kanyang mga matang puno ng busilak na pag-aalala ay tumitig ng diretso sa akin. Iyon ang mga matang hindi ko kayang tingnan ng matagal. Dahil sa tuwing titingin ako sa kanya, nakikita ko kung gaano ako kadumi. Oo. May naalala lang ako sa trabaho. May deadline kasing hindi ko natapos. Mabilis kong tugon. Ang galing ko na talagang maghabi ng kwento. Parang script na laging nakahanda sa dulo ng dila ko. Hinatid ko si Clarice sa bahay nila sa Plainview. Paghalik ko sa noo niya, naramdaman ko ang isang matinding guilt. Pero pagtalikod ko pa lang, ang isip ko ay wala na sa kanya. Ang isip ko ay nasa ingay ng makina, sa amoy ng gasolina, at sa mapang-akit na panganib na dala ni Maya. Nagpalit ako ng damit sa loob ng kotse. Hinubad ko ang polo at isinuot ang itim na leather jacket. Inalis ko ang salamin sa mata at pinalitan ito ng suot na helmet. Sa isang iglap, namatay si Caspian at nabuhay si Viper. Pagdating ko sa tagpuan, sinalubong ako ni Maya. Nakasandal siya sa kanyang motor, may hawak na sigarilyo at ang kanyang labi ay may nakakalokong ngiti. Late ka yata, Viper? O baka naman nahihirapan ka ng takasan ng ibang buhay mo? Biro niya na tila may alam. Kinutuban ako, pero binaliwala ko yon. Sa mundong ito, ang kailangan lang ay bilis at tapang. Nagsimula ang karera. Ang ingay ng mga tambutso ay tila musika sa pandinig ko. Binilisan ko ang takbo. Pilit na iniiwan ang lahat ng bigat ng responsibilidad ni Caspian. Sa bilis na 100 at 20 kilometro bawat oras, wala ng auditor, wala ng anak, wala ng boyfriend. Mayroon lang kalsada at ang hangin na sumasampal sa mukha ko. Pero habang binabaybay namin ang kalsada sa ilalim ng flyover, isang anino ang hindi ko inaasahang makita. Isang pamilyar na kotse ang nakatigil sa gilid ng kalsada dahil tila nasiraan ito. Ang plate number, alam na alam ko. Kay tatay iyon. Nataranta ako. Muntik na akong mawalan ng kontrol sa motor. Kung titigil ako para tumulong bilang Caspian, mabubunyag ang pagkatao ni Viper sa harap ng pamilya ko. Kung magpapatuloy ako bilang Viper, iiwan ko ang tatay ko sa panganib ng gabi. Nilampasan ko siya. Humaharurot akong dumaan sa tabi ng kotse ni tatay nang hindi man lang lumingon. Sa rearview mirror, nakita ko ang matanda na nakatingin sa dumaang mga motorista. Hindi alam
na ang sarili niyang anak ang kabubulaga sa kanya sa bilis na yon. Pagdating sa finish line, hindi ako nakaramdam ng panalo. Nakaramdam ako ng pagkatalo. Isang gabi, matapos ang karera, niyaya ako ni Maya sa isang tagong rooftop sa Mandaluyong. Kita mula roon ang mga ilaw ng syudad, mula sa mararangyang gusali hanggang sa maliliit na bumbilya sa mga barong-barong. "Sino ka ba talaga, Viper?" Seryosong tanong ni Maya habang nakatingin sa malayo. "Ako to. Ang nakikita mo?" Sagot ko. Pero alam kong hindi siya naniniwala. "Hindi. May iba kang amoy. Hindi ka amoy kalsada lang. Amoy opisina ka, amoy mamahaling pabango, amoy matino." Sabi niya habang papalapit sa akin. Hinawakan niya ang pisngi ko. "Bakit ka nagtatago sa likod ng helmet na to? Ano bang tinatakasan mo?" Hindi ako nakapagsalita. Gusto kong sabihin sa kanya na siya ang pahinga ko mula sa nakakasakal na perpeksyon ni Caspian. Pero paano ko sasabihin yon nang hindi niya nararamdaman na ginagamit ko lang siya? Biglang tumunog ang phone ko. Si Clarice. Video call. Natigilan ako. Hindi ko pwedeng sagutin. Pero dahil sa taranta, napindot ko ang accept sa halip na decline. "Caspian, nasaan ka? Bakit ang dilim at parang nasa labas ka?" Boses ni Clarice, puno ng saya at pananabik. Nanigas ako. Katabi ko si Maya na nakatingin sa screen ng phone ko. Nakita ni Maya ang mukha ni Clarice, isang babaeng malayo sa mundong ginagalawan namin. At sa screen, nakita ni Clarice ang isang bahagi ng background na hindi pamilyar sa kanya, kasama ang dulo ng buhok ni Maya na pumasok sa frame. "Sino yan, Caspian?" tanong ni Clarice. Ang boses niya ay nagbago mula sa saya patungo sa pagdududa. Mabilis kong pinatay ang tawag. Ang katahimikan sa rooftop ay naging bingi. Tumingin sa akin si Maya, may halong awa at pangungutya sa kanyang mga mata. "So, may Clarice pala at ikaw si Caspian," sabi ni Maya. Hindi siya galit. Mas masakit ang tono niya. Parang nawalan siya ng tiwala sa isang idolo. "Ang galing mo, Viper, o Caspian, o kung sino ka man. Akala ko dito sa kalsada, walang plastikan. Pero ikaw pala ang pinakamagaling na aktor sa aming lahat." Umuwi ako ng gabing yon na parang lutang. Pagpasok ko sa bahay, nandoon si tatay, nakaupo sa sala, naghihintay. May benda ang kamay niya. "Anak, buti dumating ka na. Nasiraan ako kanina. May mga dumaang motorista, ang bibilis. Akala ko tatamaan ako," kwento ni tatay. Hindi ako makatingin sa kanya. Ang lalaking iniwan ko sa kalsada ay ang lalaking nagbigay sa akin ng lahat. "Pasensya na, tay. Marami lang inasikaso," sabi ko habang nagmamadaling pumasok sa kwarto. Pagpasok ko, binuksan ko ang messenger ko. Bumuhos ang mga message mula kay Clarice. "Sino yung babae? Bakit ka nagsisinungaling na nasa opisina ka? Caspian, hindi ka na yung taong kilala ko." At sa kabilang banda, isang message mula kay Maya. "Huwag ka nang babalik dito. Ayaw namin ng taong dalawa ang mukha. Delikado ka? Hindi dahil sa bilis mo, kundi dahil sa dumi ng konsensya mo." Ate Jay, doon ko naramdaman na ang dalawang mundong pinaghirapan kong itayo ay sabay na gumuho sa ibabaw ko. Ang salamin na tinitingnan ko tuwing umaga ay hindi na lang may lamat. Ito ay tuluyan ng nabasag at ang mga piraso nito ay unti-unting humihiwa sa aking pagkatao. Nag-impake ako ng ilang gamit. Hindi ko alam kung saan ako pupunta. Sa bahay ni Clarice para magmakaawa? O sa bar ni Maya para magpaliwanag? O baka naman kailangan ko lang talagang mawala muna? Dahil kahit ako, hindi ko na alam kung sino ang haharapin ko sa susunod na pagmulat ng aking mga mata. Lumabas ako ng bahay bitbit ang susi ng motor at ang susi ng aking maayos na buhay. Habang naglalakad ako sa madilim na kalsada ng Mandaluyong, naramdaman ko ang bawat hakbang ay tila paglubog sa putikan. Bawat ilaw ng poste ay parang mapanghusgang mata. Biglang tumunog ang isang hindi pamilyar na numero sa phone ko. Isang tawag na magpapabago sa lahat ng plano ko sa gabing yon. Isang boses ng lalaki
malalim at puno ng banta. Caspian, o Viper, alam namin kung nasaan ang pamilya mo. Ang utang ni Viper sa huling karera, kailangang bayaran ni Caspian. Nanigas ang buong katawan ko sa narinig. Ang akalang laro lang sa kalsada ay nauwi sa isang bangungot na hinding-hindi ko na ipagtapat kahit kanino. Ang utang na tinutukoy nila ay hindi lang pera. Ito ay ang huling karera kung saan nagkaroon ng aksidente ang isa sa mga bata ng isang malaking sindikato sa Mandaluyong. At ako ang sinisisi nila dahil sa biglaan kong pag-atras sa gitna ng laban. Huwag ninyong idadamay ang pamilya ko, bulong ko, habang nanginginig ang aking mga kamay. Kung ganoon, magkita tayo sa dating tagpuan. Ngayon din, dalhin mo ang pambayad o kami ang kukuha ng kabayaran mula sa bahay mo. Matigas na sagot ng nasa kabilang linya bago ito naputol. Wala na akong oras para mag-isip. Hindi ko na inisip ang aking reputasyon bilang Caspian. Wala na ang takot na malaman ni Clarice ang totoo. Ang tanging mahalaga ay ang kaligtasan ni nanay at tatay. Kinuha ko ang lahat ng ipon ko mula sa aking bank account. Ang perang dapat ay para sa kasal namin ni Clarice. At mabilis na sumakay sa aking motor. Humaharurot ako sa EDSA. Pinabaybay ang daan patungong kuta ng mga karerista sa likod ng mga abandonadong pabrika. Doon, sinalubong ako ng dilim at ng mga lalaking may bitbit na galit. Nandoon din si Maya, nakatali ang mga kamay at may pasa sa mukha. Ginamit nila siya para painin ako. Viper, o Mr. Auditor, akala mo ba makakatakas ka sa amin? Wika ng kanilang pinuno. Inabot ko ang bag na naglalaman ng pera. Iyan ang lahat ng meron ako. Pakawalan niyo na si Maya at iwan niyo na ang pamilya ko. Isang malakas na tawa ang sumagot sa akin. Ang pera ay madaling kitain, pero ang pagkapahiya namin sa kalsada dahil sa pag-atras mo, iyon ang mahal. Doon sumiklab ang isang kaguluhan. Hindi ko na alam kung paano ako nakalaban, pero ang alam ko lang, sa bawat suntok na tinatanggap ko, parang nababayaran ang bawat kasinungalingang binitawan ko. Sa gitna ng gulo, dumating ang mga sirena ng pulis. Isang bagay na hindi ko inaasahan. Ang huling nakita ko bago ako mawalan ng malay ay ang mukha ni Clarissa sa malayo. Kasama ang mga awtoridad, tinuntun niya ang cellphone ko gamit ang tracking app na dati naming pinagkasunduan para sa aming seguridad. Nagising ako sa ospital, nakabinda ang ulo at puno ng pasa. Sa tabi ko, nakaupo si Clarice. Walang galit sa kanyang mga mata, kundi isang matinding lungkot. Alam ko na ang lahat, Caspian. Mahina niyang sabi. O Viper, o kung sino ka man talaga. Clarice, patawad. Hindi sapat ang patawad, Caspian. Sinira mo ang tiwalang binuo natin sa loob ng maraming taon. Mahal kita. Pero hindi ko kilala ang lalaking nasa harap ko ngayon. Tumayo siya at iniwan ako. Iyon na ang huling pagkakataong nakita ko siya. Kinasuhan ako ng illegal racing at pakikisangkot sa mga illegal na pustahan. Nawalan ako ng trabaho sa auditing firm. Ang reputasyon ni Caspian ay tuluyang naglaho. At ang pagiging Viper ay nag-iwan lamang sa akin ng mga galos at sakit. Ngayon, nakatira na ako sa malayo. Nagtatrabaho bilang isang mekaniko sa isang maliit na talyer. Wala na ang mga mamahaling polo. Wala na rin ang bilis ng motor sa hating gabi. Kapag tumitingin ako sa salamin ngayon, hindi na dalawa ang nakikita ko. Isa na lang. Isang taong basag, nagsisimulang buuin ang sarili mula sa mga piraso ng kanyang pagkakamali. Natutunan ko na sa buhay, hindi mo pwedeng pagsabayin ang dalawang magkaibang mundo. Dahil sa dulo, pareho silang guguho at ikaw ang maiiwang nakabaon sa ilalim ng mga guho nito. Mga ka-confess, at diyan na nagtatapos ang ating kwento sa araw na ito. Yan ang kwento ni Caspian, ang lalaking naghangad na mamuhay sa dalawang katauhan. Ngunit sa huli ay nahanap ang kanyang totoong sarili sa gitna ng pagkawala ng lahat. Maraming salamat sa inyong walang sawang pakikinig at pagsama sa amin sa bawat emosyong hatid ng ating mga kwento. Sana ay may napulot kayong aral sa naging karanasan ng ating tagapagsalaysay.
na ang katotohanan, gaano man kapait, ay mas mainam kaysa sa isang magandang kasinungalingan. Hanggang sa susunod nating kwentong Tagalog Wild Confession. Huwag kalimutang mag-subscribe dito sa aming YouTube channel ng Tagalog Wild Confession para laging updated sa mga pinakabagong uploads. I-follow na rin ang aming Facebook page na Tagalog Wild Confession para sa mas marami pang kwento at updates. I-like, i-share, at i-comment ang inyong mga saloobin tungkol sa kwento ni Caspian. Muli, ako ang inyong Ate J, nagpapasalamat sa inyong oras. Hanggang sa muli, mga ka-confess. Keep safe at laging piliin ang maging totoo. Palmam.